Medyo maaga pa. Although nandun yung pagdududa, and I don't blame the betting public na magkaroon ng duda at tumaas ang kilay, especially yung mga matatagalang tumataya for several years na at libo-libo na ang nagagastos at di pa tumatama, and then here comes people na multiple ang winnings each month. So hindi ko biniblame yung magdududa. So kailangan maalis natin doon sa betting public na loyal bettors ng PCSO hindi pa nanalo, maalis yung duda nila sa PCSO nang sa gayon tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pagtangkilik sa PCSO lot. Bakit nagsasubmit ang PCSO ng mga panalo ng walang tin at walang corresponding anong games yon? Kukuha din kami ng independent IT. Sa ngayon kasi inaasahan namin DICT. So, in fairness sa DICT, they're doing their best na para makatulong din sa investigation na ginagawa namin. Pero ako mag-imbita ng third party na hindi taga-gobyerno na titingnan muna ng husto yung integrity ng PCSO computer from root access, source code, etc. And then, only after then, makakam up tayo ng legislation na para maprotektahan talaga yung integrity ng PCSO ng game nang hindi na magkaroon ng pagdududa sa taong bayan. Hanggat, go ahead. Para sabihin na parang may sindikat na kumikilos? Medyo maaga pa. Although nandun yung pagdududa, and I don't blame the betting public na magkaroon ng duda at tumaas ang kilay, especially yung mga matatagalang tumataya for several years na at libo-libo na ang nagagastos at di pa tumatama, and then here comes people na multiple ang winnings each month. So hindi ko biniblame yung magdududa. So kailangan maalis natin doon sa betting public na loyal bettors ng PCSO hindi pa nanalo, maalis yung duda nila sa PCSO nang sa gayon tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pagtangkilik sa PCSO Lotto. Sir, andun pa rin, hindi kayo convinced pa? I am not. Exactly. I am not 100% convinced. Although there were questions that were answered. Okay ako doon. Pero may mga katanungan na hindi pa very clear to me. And sa masusunod na hearing, kakalkalin pa rin natin yon. Yung issue sa team, Sa sir? tin. Yung iba walang team? Yes. Bakit nagsasubmit ang PCSO ng mga panalo ng walang tin at walang corresponding anong games yon? Kasi magsasubmit sila, o hindi lang yung 100 million, magsasubmit sila 50 million, tapos 20% yan, walang tin. So, bahala ng PCSO maghanap kung ano yung tin number. In some cases, walang tin, talagang bukunin ng PCSO yung 20% at ilalagay nila doon sa collection daw. Now, okay lang yun, napupunta sa collection, di ba? Come what may, hindi nabubulsa ng gobyerno at napupunta sa koleksyon. However, ang point doon, baka yung nanalo na yun, taga PCSO or bata-bata ng taga PCSO. Di ba? There's a problem with the identity. At saka dapat yung game. Kasi, mali mo, baka hindi 50 million pinalo, baka ang pinanalo noon is 500 million. Tapos dineklarang 50 million ang panalo. Dapat 500. So doon sa 50 million dineklara niya, 20% lang kukunin noon. Kung 500 million, di mas malaki sana. Ano ba ng 100 million? 20% yan, dapat 20 million mapupunta sa BIR. Ngayon, yung pala 500 million tinamaan yan. O dapat, hindi lang 20, 100 million dapat yung tax na mapupunta sa BIR, which hindi nangyari yun. At saka hindi pa natin identified kung sino yung taong yun. Malay natin, planted no ng kung sinong Poncio Pilato sa PCSO. Halimbawa lang yun. Tumatanggap sila ng pera from PCSO without even parang checking. Kaninong to? Yes. Tinatanggap ng BIR. Inamin nila kanina doon. In some cases, in fairness sa BIR, resourceful sila. Nagmamatching-matching sila at nagmamatch naman, yun nga pagtaka, tulad ng si person B. 0-0 ang sinabit sa BIR. Nandun naman sa records natin, di ba? Nakita yung 0-0. Ngayon, mabuti na lang BIR resourceful. Nung tiningnan niya, nag-match-matching sila, nakita nila yung TIN number. Sir, yung namuhunan po ng 90M na hanap niyo po kayo, yung nang-committee niyo yung identity ng tao, so kung taga-PCSO ba yan, may kamag-anak? Ipapatawag yun sa susunod na hearing. Saan lugar yun? Pero of course, executive session yun. Pero saan lugar possibly? Manila area. Medyo malapit sa Binundok. Sir, sa ano po, sa visa initial input or evidence na nakuha, is
there a reason to suspect na kung hindi man sindikato at least collusion between the supposed better and then a senior official ng PCSO? Sa ngayon, very vague pa. Kaya nga kasama dyan yung AMLAC na gagawa rin ng sariling investigasyon. Paano nangyari yun at ba't nangyari yun? Na pa yung isang tao mag-invest ng 90 million at nung manalo out of that 90 million, lumabas na nanalo siyang 600 million. Lo and behold, yung 90 million niya na kung saan galing. Halimbawa lang sa AMLAC side, na yun ay dirty money. And nung ininvest niya sa PCSO, paglabas noon, 640 million, clean money. Lumaki pa. Exactly. Lumaki pa. Yun. Kaya nga, kasama yung AMLAC dyan sa gagawin natin investigasyon na magkakalkal. Kailan, sir, yung susunod na hearing po? Siguro after ng recess and then after ng yung DICT makapag-submit ng report sa amin because right now, DICT is waiting for PCSO to request from them na to conduct an evaluation doon sa integrity ng kanilang system. It has to be requested by the PCSO to the DICT, not DICT requesting PCSO. Sir, backgrounder, natatanda natin nung nanalo yung 36123, parang gano'n. Na-settle ba yun? Na-clarify ba yun? 988 yung gano'n? Na-clarify na ba ng PCSO? I'm sorry, hindi ko alam yan. Nanalo yung Yung 918-27, yung pattern. Maraming nanalo. Maraming nanalo. something yata yung nanalo sir? Question yan ni Senator Coco, naipaliwanag naman kay Senator Coco, yung kung bakit 400 katao ang nanalo, yung probability. Para sa akin, kung akong tatanungin, baka kasi yung number na yun, na marami nag-aalaga. Kasi many years ago, nung ako'y tumataya pa rin ng loto, ngayon hindi na, syempre, vice chairman ako ng, hindi, totoo, tumataya ako ng loto noon, nag-aalaga ako ng numero. Na yung inaalaga akong numero, malay ko kung marami din tumataya niyan. Di ba? In fact, nangyari na sa Amerika yan yung malaking pots in the US, marami sila nanalo because yung numero na yon may sequence So, marami nagkagusto sa sequence numbers na yon, tinayatihan. Para sa akin, yung marami hindi. Senator, should there be a prohibition sa mga PCSO official or kaya kamag-anak nila na tumaya sa Sa ngayon, mayroong prohibition yan. Hindi natin alam kung nasusunod. Kaya nga, doon sa hindi pagsasabit natin, sa mga susunod na hearings, makakalkal natin, magpapatawag tayo ng mga hearing at papatawag natin yung mga nanalo, tentitina natin sa executive session kung sila ba ay nagtatrabaho sa PCSO or related ba sila one way or the other sa mga PCSO employees. Hindi. Sa executive session. So yung multiple wins especially, i-check natin yung background nila kung sino sila. Are they from the PCSO, working with the PCSO, or relative sila? But that has to be done executive session kasi hindi naman natin pwede i-divulge yan dahil mayroong Privacy Act. Sir, yung sa unclaimed jackpot prices, nabigyan linaw din po ba yun kung saan napupunta? Pati yung binus nila yung jackpot price noong December, dun po ba galing yun sa unclaimed? They will stop that already because I told them to stop kasi lang last year they were doing that to boost the pot para tumaas yung yung revenue. Sabi ko stop and I hope they will stop kasi they said they will stop. Hindi na mangyari yon yung pagbuboost. Sir, yung sa unclaimed jackpot price, Sa unclaimed, sinasabi na ilalagay doon na sa prize fund. In fact, merong 500 million na uncollected. Was that 2022? So, hiningi ko yung record kung yung paper trail na yung mga unclaimed, paano napunta sa prize fund yun and how was it spent. Bibigyan daw ako ng records niya ng PCSO next hearing na rin. sa susunod na hearing. Sir, pwede ba ko yung pwede namin kayo hinatang reaction nung arrest order daw for Pastor Kibuloy is outcoming according to Senator Risa? Hindi ko committee yan. You might as well ask Senator Risa bilang kortesiya sa kanya, I'm not gonna say anything, ayoko siya pangunahan. Mas maganda siya. As member of the committee. Mas maganda si chairman muna mauna bago si member. Sir, nanalo sa Chacha. Sila muna tatanungin nyo dyan. Di ba, eventually buboto ka? Saka na muna. Ito lang muna tayo sa PCSO. Sir, yung issue na lang ng Bohol. Ayun sa Bohol. That's a very good question. Kasi mas maganda na we're talking. Puro na naman.
ng tao to. Iniimbestigahan na namin yan. In fact, meron kami natumbok na naman. Hindi lamang sa Bohol, maging sa Mount Apo sa Davao. Ganon na ganon din nangyari doon sa within the buffer zone. Naglipa na para mga kabuti ang iba-ibang mga struktura ng mga negosyo na bawal dapat because that's a protected area. Paano na payagan? In fact, inamin ng DNR, nung talawagan namin yung DNR, inamin nila at binigyan daw nila ng 2 years na palugit yung iba doon na illegal ang pagkatayo para alisin na. In the first place, bakit pinayagan? Dapat hindi man napatay yun. Ngayon, nandyan na sila, nakapagnegosyo na bastos ng kalikasan, bibingaw pa ng 2 years. Dapat agad-agad ang closure. Kaya sa susunod na hearing, magigisa ang DNR. Sir, ano yun? Lahat ng structures, Hindi, yung within the buffer zone. hindi Yeah. lang yung isa na unang lumabas. Pero ang question talaga doon, bakit napayagan? Di ba? Especially yung sa LGU na nagbibigay din ng BPLO, permit. So yun, sama-sama natin. Okay, thank you very much everybody. Thank you. Masugi. Umpisa na natin dati. Kasama pa yung masugi.